Dome Reverse si Roxy Sebek versus Whitebird, talagang giniba nga ang God Valley mga tol. MVP talaga si Kuma sa insidenteng to mga tol dahil sa hindi nga siya nagdalawang isip na tulungan si Iris at Teach. Kahit na siya nga mismo ang mababanatan ni Rox, kakaharapin na ni Roger at Garp si Sebek pero gamit ang Voice of All Things, sinabi ni Rox sa dalawa na tapusin na nga lang daw siya. So One Piece Chapter 1164 at ang title nga nito ay Davis Blood. At nagsimula nga mga tol sa scene pa rin kung saan nagawa nga ni Im-sama ang Dome Reverse kay Rox. Habang ang limang karakter dito sa ibaba nakatingin nga lang sa mga nangyayari. So maaaring napakabilis nga ng pangyayari mga tol kaya hindi nga nila nagawang tulungan si Rox. Nasabi pa nga rito ni Roger na yung atake nga raw nila hindi man lang natinag ang halimaw na gagambang yon. Habang si Big Mom naman talagang nagtataka nga sa kalaban nilang yan. Mula nga dyan dito makikita natin na parang nalalabanan nga ni Rox yung Dome Reverse na ginawa sa kanya ni Imo. Although may pangil na nga siya, yung consciousness niya talagang nandyan pa. At dyan niya na nga na-reveal mga tol na si Davy Jones ang dating hari ng mundo. Dahil dyan makikita natin na talagang gigil na gigil nga si Im-sama. Ni minsan daw hindi naging hari si Davy Jones at wala nga raw itong puwang sa mundo niya. Sagot naman ni Rox kung ganun wala raw dapat itong ikatakot sa pangalan na yon. Pero mukhang napakatagal ng araw na takot nito at talagang nakakatakot kung isang araw merong mag-inherit ng Davis will at ito pa rin ang pangako. At sino ba raw kaya ang mas kinatatakutan niyang si Im-sama? Si Joy Boy ba o si Davy Jones? So base nga rito mga tol, maaaring yung sinasabing will of the yun na nga yung Davis will. Kung si Davy Jones nga ang hari ng Ancient Kingdom sa Void Century, ano naman kaya si Joy Boy nung mga time na yon? Maaaring siya nga yung susunod na hari mga tol, pero as we all know, hindi nga natupad yon. Dahil sa naging alliance nga ng 20 nation na nagpabagsak sa Ancient Kingdom. At ngayon, si Im-sama na nga ang hari ng mundo. Anyway, sagot nga ni Im-sama kay Rox, wag na nga raw mangarap ito dahil sa hindi nga raw mangyayari yon. Hindi na nga raw muli magpapakita ang mga yon at kailangan na nga lang daw mamatay niyang si Rox. Nakakita na nga raw siya ng masunuring alagad. Harmless nga ito ang bansa ng mga giant. Dahil nga dyan mga tol, nagalit si Rox si Sebek at sinabi nitong tigilan ni Im-sama si Harald. Dahil ang gusto nga lang daw ng kaibigan niya kapayapaan. Sagot naman ni Imo, napakagandang opportunity nga raw nun. Dahil ang isang hari na napakadaling i-manipulate, hindi na muli pang magpapakita. Dahil nga dyan mga tol, parang mas lalong na-trigger si Rox si Sebek at dyan na nga tuluyang hindi nalabanan ni Rox si Sebek ang Dome Reverse. So basically mga tol, ginamit nga ni Im-sama yung mga bagay na talagang nakapagpagalit kay Rox si Sebek kaya tuluyan itong naging demon. At kung iisipin natin mga tol, ang Dome Reversing ito, maaaring hindi talaga gumana kay Luffy. Dahil na rin sa nangyayari sa kanya sa Gear 5 na patuloy nga lang siyang tumatawa. Kumbaga parang hindi nga napupunta si Luffy dun sa state na galit nga siya. Kaya tingin ko talagang kayang labanan ng Sun God ni Kabrot ang kapangyarihan na ito ni Im-sama. At mula nga dyan nag-utos na si Imo kay Rox mga tol na tapusin nga raw nito ang Davis Dream. Sabay bagsak nga rito sa lupa ni Rox si Sebek mga tol at talagang biglang-bigla nga rito sila Big Mom sa nangyari kay Rox. Bigla nga silang lumapit dyan at tinanong si Rox kung may ginawa ba ang halimaw na yun sa kanya. Pero biglang bumangon nga ito at napansin ni Linlin na talagang mas lumaki nga yang si Rox. Habang sinasabi nga dyan ni Rox mga tol na tumabi ang mga ito sa dadaanan niya dahil kailangan niya nga raw burahin ang dugo ng Davy sa history. Kasunod nga niyan mga tol, sabay talon nga ni Rox dyan kay Kaido at mukhang sinaksak niya nga sa may ilong ang dragon. Napatanong pa nga si Kaido kung ano ba ang ginagawa ni Rox, sabay inihagis nga ng napakalakas mga tol ni Sebek yang si Kaido dyan sa bato. Makikita natin na namuti nga ang mata niya dyan, mukhang na one hit nga siya ni Rox. Habang si Lindy naman aatake na nga kay Rox habang sinasabi nito na di ba raw magkakakampi sila. Pero mula nga dyan mga tol, binanatan nga rin ni Sebek si Lindy at talagang talsik nga rin ito. Namuti nga rin ang mata niya dyan kaya mukhang tinalo nga rin agad siya ni Rox. Habang si Whitebird naman nakaabanga lang dito. Pasugod na nga dyan yang si Rox at nasa dadaanan niya nga raw yang si Whitebird. At kasunod nga niyan, ayan na nga.
Bagang! Umatake na nga mga tol ng napakatindi ang si Raxisibek pero sinalag nga ito ni Whitebird. At sa tindi nga ng clash nilang yan mga tol, gumuguhit yung Conqueror Saki. Bigla na nga lang nagiba yung isa sa parang tower na bato dyan sa God Valley. Yan na nga yung parang landmark ng God Valley mga tol at makikita natin dito ang pagbagsak ng napakalaking tipak na bato na yan. Napakalaki nga yan kaya asiguradong maraming tao ang nabagsakan dyan. Pero dito nga tumatakbo si Sibek mga tol, hindi nga ipinakita si Newgate kaya hindi nga natin alam kung ano ba yung naging outcome ng laban nila. Pero grabe din talaga yung lakas ni Whitebird mga tol, talagang kaya niyang makipagsabayan kay Rax kaya hindi nakakagulat na tinatawag nga siyang strongest man in the world. Nagawa ng maiilag ng mga marines sa mga warship nila sa pagbagsak ng napakalaking bato na yon. At dito ang mga Celestial Dragon talagang takot na takot dahil sa muntik na nga raw sila. At kung sino man daw ang may gagagawa ng lahat ng yun talagang dapat na maparusahan. Sinabi nga rin nila sa mga marines na wag daw maglalig ang mga ito nang wala sila dahil sa siguradong mapaparusahan ng kamatayan ng mga ito. Dito naman sa Southwest pinapakita sila Gaban, bit-bit niya nga ang One Piece. Nag-aalala pa nga rin siya kay Roger at talagang napakarami nga nilang mga nakuhang kayamanan dyan. Habang dito naman si Dragon pinapakita na talagang nagagalit sa sarili niya dahil sa hindi man lang daw niya mailigtas ang isang napakaliit na baby. Kung iisipin natin talagang masakit nga ang pangyayaring yun para kay Dragon dahil sa wala nang balikan pa ito, nag-traitor na nga siya sa world government. Isinakripisyo niya nga yung buhay ng mga kasama niya para sa batang yon pero nawala niya nga lang ito. Buti na nga lang mga tol at alam nating lahat na talagang nakaligtas nga si Shanks. Nasama nga siya sa mga treasure at napunta sa barko ng Roger Pirates. Maring hindi na nga nalaman ni Dragon lahat ng patungkol doon pero at least alam nating lahat na talagang nagawa niyang sagipin si Shanks. Dito naman pinapakita si Kuma, Ivankov at Ginny. Sinasabi ni Ivankov na magpahinga nga raw muna si Kuma at napaka-risky na iligtas niya lahat ng mga tao. At pati nga rin si Ginny talagang nag-aalala nga sa kanya. At makikita natin sa mukha dito ni Kuma na talagang pagod na nga siya. At syempre yung patuloy na paggamit ng Devil Fruit ability lalo first time niya ito talagang mauubos yung lakas niya. Pero talagang sinasabi nga ni Kuma na maaaring may mga tao pa nga raw na kailangan ng tulong. At mula nga dyan mga tol, may nakita na nga siya. Dito naman mga tol, pinapakita na buhay pa nga si Captain dyan matapos siyang atakihin ni Gansui. At talagang galit na galit nga siya sa ginawa sa kanya. Habang si Gansui naman dito mga tol, tinalo nga talaga ni Shiki. Habang sinasabi niya nga na hindi naman daw makakalabas ng islang asshole na yon. Habang ipinapakita naman dito si Shiki, lumilipad nga siya habang may bit-bit nga siyang treasure. Tumatawa nga lang siya dyan at mukhang hindi man lang siya nahirapan sa laban kay Gansui. At cut na nga rito mga tol kung saan talagang inabot na nga ni Raxisibek etong si Iris at Teach. Napansin nga agad ni Iris ang nangyari dyan kay Rax. Napaluha nga siya dyan habang sinasabi niyang natalo raw ito. Humingi nga agad siya ng patawad, kasalanan nga raw nila. Kinailangan nga raw ni Rax na sagipin sila kahit na hindi pa nga raw ito handang kalabanin ng halimaw na yon. Kaya talagang nagpatuloy nga sa pagtakbo si Iris mga tol at wala na nga raw talaga siyang choice kundi ang tumalon sa dagat. Hindi niya raw hahayaan na magtapos dyan ang Dibiglan at kahit na anong mangyari talagang makakasurvive sila. So base rito mga tol talagang alam nga ni Iris ang plano ni Raxisibek na paglaban kay Im-sama. Yun nga lang sa mga puntong ito hindi pa nga handa sa laban si Rax. Mukhang meron nga talaga siyang mga kailangan para tuluyang matalo si Im-sama. Anyway, mula nga dyan sa tatakbuhan ni Iris merong mga warship. At nang makita nga sila ng mga ito biglang nagpaputok ng cannonball. Wala na nga talagang takas dyan si Iris at Teach mga tol habang nasa likod pa nga dyan si Raxisibek. Pero eto na nga ang imbibing si Kuma mga tol, bigla na nga lang siyang sumulpot dyan at ginamit niya ang Devil Fruit niya sa dalawa. Bago pa nga tumama ang atake ni Rax at ang cannonball na-teleport niya si Iris at Teach. At mula nga dyan mga tol, isang napakatinding pagsabog ang nangyari. So grabe yung ginawa ni Kuma mga tol, talagang isa nga siyang hero. At dahil nga dyan mukhang siyang tinamaan ng atake ni Raxisibek at tinamaan rin ang mga cannonball. Nakita nga ni Im-sama ang napakatinding pagsabog at mukhang inakala niya nga na talagang napatay ni Rax ang pamilya niya. Dahil dyan ang sunod niyang utos ubusin lahat ng mga tao
taong natitira sa islang ito. Kasunod meron niyang tumatawag kay Garp at pinagmamadali na nga siyang umalis sa isla. Pero sagot nga dyan ni Garp, ilang beses niya ba raw sasabihin na umalis na nga lang daw ang mga ito. Habang dito naman sa barko ng Roger Pirates, tinatawagan na nga rin si Roger at kung nasaan na ba raw ito. At sagot niya nga lang dyan, okay lang daw siya at sabihin na nga lang daw sa kanya kung nandyan na sa barko ang lahat. Mula nga dyan dito mga tol, talagang patuloy ng inaatake ni Rax yung mga pirata dyan sa isla. At talagang biglang-bigla ang mga piratang yan kung bakit ganyan ang itsura ni si Beck. At sa kasunod na panel mga tol, ito na nga si Roger at Garp. May sumigaw na bring it on Rax at sa panel nga na to mga tol, talagang mangyayari na nga ang legendary fight dyan sa God Valley. Rax di si Beck versus Roger and Garp. Sabi dyan ni Garp mga tol, ano na ba raw ang naging itsurang yan ni si Beck? Sabi naman ni Roger, hindi niya raw ito hahayaan na atakihin ng crew niya. Pero ang matindi nga dyan mga tol, mukhang gumamit nga rito ng voice of all things si Rax di si Beck. Mukhang yung consciousness niya nga talagang nananatili pa kahit kontrolado na siya ni Imsama. At sinabi niya nga dyan kay Roger at Garp mga tol, talagang nakikiusap nga siya na patay na nga lang daw siya ng dalawa. Biglang-bigla nga si Roger at Garp mga tol, pero talagang sumugod na nga dyan si Rax di si Beck. So grabe to mga tol, siguradong magiging napakatindi nga ng labang ito. Napakalakas ni Roger at Garp pero talagang kinailangan ng magtulong ang dalawa para tuluyang matalo itong si Rax. Ito yung pinakaabangan nating laban mga tol at talagang hindi nga tayo handa sa katapusan ni Rax. Hindi nga rin talaga ginusto ni Roger at Garp ang labang ito pero talagang nakiusap na nga sa kanila si Rax na sana nga wakasan na ang buhay niya. At I think kaya niya nasabi itong mga tol, nakita niya rin na talagang nakaligtas nga si Iris at Teach. Kumbaga may magpapatuloy na nga sa Davy Clan at alam niya na may inherit ni Teach ang Davy's Will. So ayun nga lang mga tol ang review natin ng One Piece Chapter 1164. Syempre kung nagustuhan nyo, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. I-comment nyo na lamang sa baba kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. At yun, maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!